Hi! Ako ang inyong kunyang na Hong Kong. Welcome back to my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo and click the notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bago akong upload na videos. In today's video, pag-uusapan natin kung ano ang pagkakaiba ng walk-in applicants at saka sa direct hired applicants. Meron pa ako mga nilista dito para hindi ko makakalimutan. Okay, unahin ko muna ang walk-in applicants. Ano yung walk-in applicants? Ang walk-in applicants ay yung mga aplikante na mag-a-apply mismo dyan sa mga agency sa Manila. Okay, ang pagkakaiba lang talaga ng walk-in applicants kasi guys, bago ka i-entertain ng ibang mga agency dyan, ay kailangan mo munang magpa-medical. So, hindi ka pa nagkaroon ng employers. Ito disclaimer lang, base lang ito sa aking mga experience at saka sa mga experience din ng mga aplikante, karamihan dyan sa Pilipinas na nag-i-inquire din sa akin or nagsasabi din sa akin. So, una, bago ka nila ma-entertain, kailangan muna na magpa-medical ka. So, wala ka pang employers, ay lalabas ka na kaagad ng pera. Magkano ba ngayon ang medical? Is maybe 5,000 or hindi ko po alam, basta magpapamedical ka pa kaagad. So take note, wala pang employers. Kailangan po nila yan guys. Bago ka kasi nila i-entertain, kailangan sure nila na fit to work ka. At saka ito pa, kapag nag-walk-in ka or walk-in applicant ka, ang mahirap kasi guys or kinukuha na nila kaagad yung iyong passport. So possible, hindi ka na makapag-apply sa ibang agency kasi wala ka na ng passport. Kaya kung gusto pa ninyo mag-apply ng ibang agency, lalo na direct, pag-uusapan natin mamaya ang direct applicant ha, unahin ko muna itong walk-in applicant. Kailangan po, bago nyo i-surrender ang inyong mga passport, kailangan i-picture na ninyo yan or i-scan na ninyo yan para may copy kayo ng inyong mga passport or kahit lahat ng mga documents ninyo, yung mga original documents ninyo, picture na ninyo kaagad. Ang iba namang agency, kinukuha nila lang yung copy at saka yung mga documents ninyo, ang kinukuha lang talaga nila is yung mga copy of your documents. Kayo na ang maghahawak ng inyong mga original. So, depende po yan sa malalapitan ninyo na agency. Disclaimer again, hindi pare-pareho ang mga agency. So, ibig sabihin nun, nagpa-medical ka na, tapos kukunin pa ang iyong passport, and then gumastos ka na kaagad. At ang mahirap din sa walk-in applicant, pabalik-balik ka magpa-interview sa mga possible employers kapag may mga tawag. Hindi ko na alam ngayon kung paano, kung tatawagan ka lang ba online kapag walk-in ka. Kasi ang karanasan ko dati, kapag may possible akong employers, ay pupunta pa ako sa agency. So, malayo po ang agency, hassle, at saka ang gastos ng pamasahe. And then, ayun, pamasahe nga, pagkain mo, at marami pang iba, gagastos ka na kaagad. Kailangan talaga na, pag walk-in applicant ka, kailangan mo talagang may pera ka kaagad. Speaking of pera, kailangan financially ready ka kasi possible, mas mahal ang babayaran mo kapag mag-process ka sa pag walk-in applicant ka talaga. Alam ko mas mahal ang babayaran dyan sa Manila kapag ikaw ay walk-in applicant. So, ang mahirap din sa walk-in applicant ay marami po kayo talagang aplikante. Lahat ng aplikante dyan, halimbawa Hong Kong ang iyong a-applyan. Lahat ng nag-apply dyan sa Hong Kong, ang dami mong mga kumbaga sa kakompetensya sa pag-a-apply. Kasi, di ba, bihira pa ngayon ang nakakaalam about sa direct hired or direct applicant. So, kapag walk-in ka, ibig sabihin, nagbabakasakali ka talaga na mag-apply dyan sa Manila Agency. Uulitin ko, ang walk-in applicant talaga, kailangan financially ready ka talaga. Siguro, alam ko yung mga walk-in, mayroong nagbabayad ng 16,000, may umaabot pa daw ng 30,000, mayroon pang umaabot ng 48,000. Kaya, kailangan po ninyong pumili ng mga agency, guys. Bukod sa legit siya at hanap pa kayo ng iba na agency na hindi masyadong malaki ang babayaran, lalo na dito sa Hong Kong. At kapag magkaroon ka rin ng kahit walk-in applicant ka, paswertehan pa rin kapag mayroong employers talaga nagagastos, sila na ang magbabayad sa iyong pag-process kahit walk-in applicant ka. Ang passport ninyo or original copies ninyo, kailangan ninyong picturean lahat-lahat. In case na magkapag-decide kayo mag-apply sa iba, meron kayo pang maipapakita. Kasi guys, uulitin ko, ang pag-apply mo dyan sa Manila Agency, kailangan nila or kinukuha kaagad nila ang inyong mga passport. Yun po yun, ang ating walk-in applicants. Mayroon na akong mga videos din guys about sa pagkakaiba ng walk-in applicants at saka sa direct hired applicant at ano yung mga disadvantages and advantages ng walk-in and direct applicants. So dahil marami pa rin ang hindi nakakaintindi, gumawa ako ng bago ngayon. Ito na yung video. At pag-usapan natin ang direct hired applicant. Meron po tayong 3 ways kapag mag-apply mismo dito sa agency Direct Hong Kong. Ang direct hired applicant pala ay sila yung mga ni-refer na mga friends ninyo or kamag-anak ninyo na nandito na sa Hong Kong. Kapag magkaroon na ng employer, halimbawa ako, meron akong i-refer na employer sa kaibigan ko,
dyan sa Manila. Yung employer mismo ang lalapit dito sa napili nilang agency sa Hong Kong para magpa-process ng inyong mga papers at ikaw mismo na nag-refer ay wait ka na lang para papuntahin sa tie-up agency dyan sa Pilipinas to start process your documents. Yan po yung direct hired applicant. Meron pang pangalawa, letter B, online application. Ito po yung mag-apply ka or halimbawa, meron akong agency o nagre-refer naman talaga ako ng agency dito sa Hong Kong na alam kong legit talaga at makatulong sa inyo. Magpasa lang kayo sa akin ng resume or biodata na complete yung details kasi hindi ko talaga tatanggapin. And then, ipapasa ko dito sa agency na nire-refer ko sa inyo at si agency mismo ini-screen or dumadaan yung inyong biodata through screening kung makapasa ba sa kanila or hindi ba sila mag-waste ng time para interviewin ka. Kaya dadaan talaga yan sa screening. At kapag okay yung iyong biodata na pinasa ko sa kanila, ay ibig sabihin nun, si broker mismo ang mag-interview sa inyo. At ang pangatlo na inyong pagpipilian bilang isang direct hired applicants, pumunta po kayo sa inyong Play Store, i-search ninyo ang Helper Library at saka yung Helper Choice. Legit po yan. Karamihan dyan mga employers. I-fill up ninyo yan or i-register ninyo dyan at tingnan ninyo yung mga job order, makapili kayo. Mapapansin ninyo na maraming job order dyan na ang hinahide lang nila is nandito mismo sa Hong Kong na. Pero, i-try pa rin ninyo guys kasi minsan kahit na yung job offer nila is nandito sa Hong Kong ang kanilang kailangan, pero halimbawa kung qualified ka naman or pag nabasa nila ang iyong resume or yung, kasi may fill upan kayong bio dyan eh. Ang nabasa nila yan ay mapabilib sila sa'yo, magkakaroon ka ng chance na i-interview ka ng employer mismo. Kapag magkasundo na kayo, lalapit si employer sa agency mismo para ipaayos na naman ang iyong documents at ikaw naman, itong si Helper Library at saka si Helper Choice ay meron niyang tie-up agency dyan sa Pilipinas. Kaya kapag lalapit kayo sa mga tie-up agency, ibig sabihin nun, meron na talaga kayong employers. Yan po ang kagandahan kapag ikaw ay mag-apply direct hired applicant kumpara sa walk-in applicants. Ulitin ko, kapag ang walk-in applicants, bago ka magkaroon ng employers, kailangan or bago ka i-process nila, bago ka i-entertain, kailangan mo munang magpa-medical, lalabas ka na ng pera. While ang direct hired applicant, bago ka lalabas ng pera, bago ka mag-start ng process, bago ka pupunta sa tie-up agency dyan sa Manila, ay sure na sure, meron ka na talagang employer. Mag-start ka na lang ng pag-process ng iyong mga papers dyan. So, ang mga nagtatanong pala kung ilang buwan aabutin ang pag-process. Karamihan talaga ang pag-process is 3 to 4 months process sa panahon na nagkaroon ka na ng employers. O di ba mas maganda talaga ang direct hired applicant kasi konti lang ang iyong babayaran, konti lang ang nailabas ninyo na pera kasi hindi muna kayo maglalabas ng pera hanggat wala kayong employers. Ibig sabihin nun, hindi ka papapuntahin or hindi ka pupunta sa mga agency dyan, sa tie-up agency kung wala kang employers. Hihintayin ninyo kung kailan ka magkaroon ng employers dito mismo sa Hong Kong saka ka pupunta sa tie-up agency. Yung mga nagpasa pala sa akin ng mga biodata, paano ba ninyo malalaman kung nakapasa kayo or magkakaroon kayo ng interview? Ito po, nabanggit ko na yan pero ulitin ko na lang. Nagre-refer talaga ako ng mga applicants. So, ibig sabihin, mga direct applicants kayo dito sa Hong Kong mismo. Magtatanong kayo, paano ako maka-apply? Nandito kami sa Pilipinas, tapos ang agency nasa Hong Kong. Madali lang po yun. Dahil nagre-refer po ako ng mga applicante from Philippines dito mismo sa Hong Kong agency. Kung itatanong ninyo panoorin. Kung itatanong ninyo kung ano yung agency na nire-refer ko, para ma-save kayo sa mga illegal recruiter dyan, direct na lang kayo magbigay ng inyong mga biodata sa akin. Hindi pera wala akong tinatanggap na pera sa inyo. Ng inyong mga biodata sa akin. And then, ipapasa ko yan sa agency mismo dito sa Hong Kong. Hindi ko sinasabi ang agency mismo dito sa Hong Kong kasi paulit-ulit na lang guys. Ganun din ang maging process. Kapag nagpasa kayo ng biodata sa akin at ang inyong biodata ay nakapasa sa screening, magme-message talaga ang agency mismo sa inyo. Nandoon nakalagay yung pangalan ng agency, pangalan ni broker, yung si Sir Paul, nandoon din ang pangalan ko. Kumpleto po yun. At nandoon din ang contact number. So, para hindi na ako mahirapan kakasagot ko ano yung agency, hantayin nyo na lang na makapasa ang inyong biodata screening. Sila na mismo ang magme-message sa inyo. Huwag kayo maghintay ng tawag kasi wala pang tawag yan. Message pa talaga yan para sa inyong interview schedule sa preliminary ninyo. At ito yung mga dumadaan ng preliminary interview na. Ang tanong na naman ninyo kung paano ninyo malaman kung kailan kayo or kung nakapasa ba kayo sa inyong mga interview. After your preliminary interview, kapag nakapasa kayo,
ang mag-message si agency sa inyo na malalaman ninyo ang result after 2 days. Dati kasi malalaman ka agad eh. Pero ngayon, dahil marami na kayong mga aplikante, tinitingnan nila yan, nire-review nila kung tama ba yung mga nakalagay sa inyong biodata or failed ka ba sa interview. And then, kapag nakapasa ka, sasabihin nila after 2 days or kaagad-agad. And then, kapag questionable pa, after 2 days, i-review pa nila yan. So, nakalagay naman yung sa message, after 2 days, kung hindi sila magme-message sa'yo, ibig sabihin failed yun. Pero makulit ako, di ba? Tinuturuan pa rin kayo. Sinasabi ko pa rin sa inyo, pwede ninyong i-message kung ano ang result ng inyong interview. Kasi meron naman na kayong contact number kay Sir Paul, yung nag-interview sa inyo. Kaya, kung i-read lang niya yan, walang reply, ibig sabihin nun, failed ka talaga. So, ano lang naman kung mag-message kayo. And then, yung mga nakapasa naman sa preliminary interview schedule, malalaman nyo yan kapag nakapasa kayo. Dahil magme-message ang agency yan sa inyo, ibig sabihin nun, pag mag-message siya, may hinihingi na mga requirements na ipapasa ninyo sa kanila, yung full body and half body photo, copy of your passport, certificate of employment, mga ganun. Ang certificate of employment, wag po kayo mag-alala kasi ang iba na natatakot kasi wala daw maipasa na certificate of employment. Sabihin nyo lang na hindi pa kayo makakuha ng certificate of employment kasi yun naman ang totoo, lalo na yung mga nag-uupisina, hindi sila binibigyan ng certificate of employment kung hindi sila nag-resign sa trabaho. So, sabihin niyo kay sir yan, sabihin niyo na to follow na lang kung may employer na kayo, saka kayo magkaroon ng or mag-resign o makakuha ng sure talaga na certificate of employment kasi need na ninyo talagang mag-resign. Kapag makomplete na ninyo ang mga hinihingi ni agency, aayusin na nila yan ang iyong application at kapag may mga possible employers, ay ipapakita na nila yan ang inyong application, ang inyong biodata, kasali na yung mga pictures ninyo, mga copy of your passport ninyo, doon yung kompleto ng file ninyo sa mga employers. Marami kayo niyan. Pipili na si employer sa inyo. Kapag mapili kayo, magme-message na si agency sa inyo na mayroon kang schedule of interview ni employer. Kaya kailangan guys, okay yung yung data ninyo, hindi putol-putol kasi bihirang-bihira lang talaga makakuha ka agad ng ma-select ka agad ng employers kasi sa dami ba naman ng mga aplikante, di ba? Kaya i-grab na ninyo ang opportunity, bigay na ninyo lahat ng best ninyo para makapasa sa employer's interview. At kapag ikaw ay na-hired na ni employer, saka ka pupunta sa tie-up agency para mag-start ng iyong pag-process ng iyong papers. Ang iyong gagawin ay mag-medical, training, 3 days po yung training, then OWA at saka PIDOS. And then after ng mga yan, waiting ka na lang ng iyong visa at saka ng iyong flight. At ang pag-process, 3 to 4 months process, depende po yan sa ibang agency. Habang ikaw ay nagpa-process, si employer naman dito ay nagbibigay lahat ng kanyang mga detalye ng mga kailangan ni agency sa kanya para makakuha ng iyong visa dyan sa immigration. Kailangan kasi kompleto po yan. Napasa na lahat ng iyong mga documents. Yung mga pinirmahan mong kontrata dyan, ipapadala na yan dito sa Hong Kong para si employer naman, iipunin na naman niya yung mga kailangang documents na hinihingi ni agency para bago ka kuhaan or applyan ng visa, kompleto yon, ipapasa na nila yan sa immigration. So habang nagpa-process ka dyan, nakaprocess din ang iyong visa dito at ma-verified ang iyong kontrata. So ganun po yun kadali. Ang karamihan sa mga direct hire applicant, bayad na ni employers ang inyong pag-process. Kung meron man kayong binayaran dyan sa tie-up agency, siguro konti lang yun. Depende pa rin Ayan, nakadepende pa rin yan sa tie-up agency or sa agency na inyong lalapitan. Pero karamihan talaga ay bayad na ni employers. Hindi ko na alam sa mga bakit naniningil pa rin ang ibang agency. So, ganun lang po kadali ang direct hire applicant. At may sarili kang, take note, may sarili kang contact person doon pagpunta habang nag-process. Kapag nag-process ka, hahanapin mo yung contact person na yon or di kaya before ka pupunta sa tie-up agency, tawagan mo ang contact person. Siya mismo, siya lang ang mag-aasikaso ng iyong mga papeles or ng iyong mga documents. Ganun po guys, para tayong VIP kapag ikaw ay direct hire applicant. Kasi yung isang contact person lang talaga, hindi ka ipasa-pasa sa iba. Kung ipasa-pasa ka naman sa iba, at least meron kang mapuntahan na mismong tao na yon doon mismo sa tie-up agency. Ganun po ang direct hire applicant guys. So, kayo na mamili kung saan kayo comfortable at saan kayo siswertihin sa pag-apply. Maging walk-in applicant ka man or direct hire applicant ka man, ang importante dito ay meron kang pera pang-process at saka ang importante pa rin dito ay magkaroon tayo ng employers.